Makakausap po natin si Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Eileen S. Menjola dyan po sa Embassy of the Republic of the Philippines sa State of Israel. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador Eileen. Si Xander po ito dito sa DZXL. Magandang umaga, Xander, at magandang umaga rin sa mga tagapakinig mo. Opo. Kayo po ngayon, ma'am, ay nasa Tel Aviv po? Oo, nandito ako ngayon sa embassy actually. Nandito yung crisis management team natin. Opo. Noon hong nangyari itong pag-atake sa yung palitan ho ng mga bomba between Israel and Iran, ano ho ang unang naging tugon ng atin pong pamahalaan? Nung in-announce kasi alas 8 ng umaga, nung Sabado, in-announce ng Israel at ng US na nagkaroon nga, may preemptive strike nga sila um, sa Iran. So ang unang ginawa natin, nag-convene yung crisis management team dito sa embassy at even actually before pa noon mga 2 days before kasi nauulinigan na natin na baka mangyari ito. So pinulong natin via Zoom yung mga leaders ng community para bigyan sila ng ibang mga abiso kagaya ng pagsunod sa home front command, pag lumabas yung alert, dapat pumasok sa mga bomb shelters, wag umalis sa bomb shelters hanggang hindi binibigyan ng go signal. So lahat yon 2 days before, miniting na natin kasi nga parang ang laki ng kaba natin sa assessment ng team natin dito sa embassy, baka nga magkaroon na ng gera. And by then also, in touch yung DMW, yung OWA at saka ang DFA with the embassy para mag-prepare na. No? So nung nangyari siya, nung Saturday, agad-agad may mga pulong tayo, nagzo-zoom din tayo with the different agencies dyan sa Pilipinas to try to figure out the best way kung magkakaroon ng repatriation paano. But Sander, kailangan Yes, ma'am. nating alalahanin, sarado yung mga airspace ngayon, no? Hindi lang sa Israel, kundi sa Jordan, pati ang mga GCC countries kagaya ng UAE for example kasi karamihan ng mga flights natin dumadaan diyan sa UAE, sa Dubai at saka sa Abu Dhabi. So isa sa pinakamalaking challenge namin 'yan, paano kung sakasakali may mga kababayan tayo na gusto magpa-repatriate, paano natin sila i-move from kung nasaan man sila dito sa Israel, papasok, papunta sa ibang lugar. At maliban pa dyan, kasi ang mga kababayan natin dito, Sander, sa Opo, Israel, Ambassador. yung mga sanay na sila dun sa sitwasyon dito, no? Hindi panibago. Ang isa sa mga nabanggit ko nga na dun sa mga meeting natin, yung mga kababayan natin sa ibang parts ng Middle East na hindi sanay sa ganitong sitwasyon, na walang mga bomb shelters yung kanilang mga bahay-bahay, yung kanilang mga buildings kung saan sila nakatira. So, syempre mas palpable ba yung fear doon kesa dito dun sa mga kababayan natin na ilang taon na sila nagtatrabaho dito. Nakasanayan na in a sense, kahit na ayoko sabihin na maganda to, pero sanay sila sa ganitong sitwasyon. No? Opo. They're more ready sa experience na to kesa sa mga ibang kasamahan natin o kababayan natin sa ibang parts ng Middle East. Opo. Ambassador Menjola, meron ho tayong kababayan na kumpirmado pong namatay dyan po sa inyong jurisdiction? Oo, tama ka, Xander. Actually, kahapon si Presidente in-announce niya, 'di ba, sa publiko na may namatayan tayong Pilipino. Actually, siya yung kauna-unahang casualty dito sa Israel, no, si Mary Ann Velasquez de Vera. 32 years old siya at meron siyang asawa na nagtatrabaho din dito sa Israel. Opo. Yung kanyang asawa po ay kamusta po? Nasa mabuti naman pong kalagayan. Distraught siya nung kausap natin para i-offer natin yung condolences natin. Ano siya, distraught, umiiyak siya nga no, hindi siya makapaniwala. And the embassy together with the Filipino community dito, nakita ko through our Facebook, no,
yung outpouring din ng condolences ng community para dito sa pamilya ni Mary Ann De Vera. Opo, may mga anak po ba sila na nasa Pilipinas po o diyan din po sa Israel? Wala. Wala silang anak. 32 years old, no? Wala Mhm, silang mhm. anak. Opo. Yun pong pwede niyo ho bang ikwento prior po dun sa kanyang pagkamatay? Ano ho yung mga nangyari? Nasaan po siya? Mm. Dun sa kung saan yung first strike dito sa Tel Aviv, no? Nangyari yon maghahating gabi ng February 28, Saturday night, no? Mga 11:30 ng gabi yung strike eh. Um, Apparently, nung natanggap kasi namin yung tawag sa madaling araw eh. Mhm. Ang request kasi ang sabi ng asawa at yung anak nung employer niya na hindi daw mahanap si Mary Ann. Nagpunta na sila sa mga iba-ibang hospital kung saan dinala yung mga sugatan, hindi rin talaga nila mahanap. So tumawag sila sa embassy, nagpapatulong para hanapin. So nung nakuha namin mga details sa kanila, kami naman yung nagtawag, naghanap sa iba-iba nating sources, no? Mhm. Until finally, yung isang contact natin na taga-Interpol dito, ay yung Interpol unit ng kapulisan dito ng Israel, na nag-feedback siya sa amin. Ay, nako, sorry. Mhm. Siya nga Mhm. pala siya yung casualty. So, from then on, inorganize namin, nagpadala tayo ng rapid response team natin na yung acting labor officer natin, kasama ng isang tao natin dito sa embassy. Nagpunta sila sa Forensic Institute, sa morgue ba? Opo. At Mhm. doon inantay yung asawa at saka yung anak ng employer para Confirm. Mhm. magkaroon ng visual confirmation na siya nga yung yung casualty. Opo, Pero opo. before Mhm. sila dumating sa dun sa Forensic Institute, kinonfirm na sa amin na siya nga yun kasi may biometric information. Nag-match yung biometric information niya. Mhm. Kaya alam namin na siya na nga yung nahanap natin. Opo, nakakaawa naman po. Totoo ho ba yung Mm. kwento na inililikas niya raw po sana yung kanyang employer? Oo. Oo, tama. Nililikas niya. Mhm. Unfortunately, Mhm. natamaan at is, yung kanyang employer sugatan pero napasok sa hospital. Ayon sa mga reports na nabasa namin, ah, nadaganan siya ng isang malaking slab at sabi napaka-komplikado daw nung lugar niya na it took some time for the rescue workers para i-pull out siya. Pero may pulso daw siya according to the reports Mhm. may Mhm. pulso siya. Mhm. Unfortunately, nag-expire siya on the way to the hospital. Opo. Kumbaga po no, imbis na yung naturalesa natin na lumikas po pa, tumakbo, hindi po niya ginawa kasi meron siyang kailangang Malasakit. sagipin. Oo. Mhm. Kasi Mhm. parang trato na nga, dyan namamaha din yung mga Israeli kasi kaya gustong-gusto yung mga Pilipino kasi yung malasakit at yung ah, malasakit ng mga kababayan natin at pagtrato na kapamilya yung employer. Ayaw iwanan, no? Kumbaga kahit hirap na i-move, syempre mga matatanda na yan, Opo. Mhm. tutulungan at tutulungan, hindi kayang iwanan, no? Opo. Ano ho ang magiging ano ho yung mga tulong na ipagkakaloob ng pamahalaan po kay doon po sa pamilya po ng mga naiwan po ni Mary Ann? Yung details ng as an OWA member, yung detalye niyan makukuha natin sa DMW. Ang sa embassy, part of our team ang inaareglo yung kung ano yung tulong na maibibigay ng Israeli government sa Hmm. pamilya, no? Opo. Mhm. Doon kami magfo-focus to make sure na meron makuhang pension itong pamilya ni Mary Ann. At the soonest possible way, uh, kung pwede naming mailipad yung body, pati yung asawa, papuntang Maynila, yan yung aming aatupagin. Yung pagdating sa Manila, lahat ng benepisyo as a member of OWA Yes. at kung Mhm. ano pa ang pwedeng ibigay, yan yung gawain ng mga iba-ibang departamento natin dyan sa Manila. Opo. Ambassador Eileen, ilan ho ang mga Pilipino, mga Pilipina na nandyan po sa Israel at ano ho ba ang nasasaklaw po ng inyong embahada? Anong mga bansa pa?
Ang sakop ko Israel lang, no? Opo. At ang population ng working, hindi yung mga permanent residents na mga hindi about 27,000, no? Ang Actually dami. 26,675. Yun yung pinaka-latest namin natalaan sa mga Pilipino dito sa Israel. Opo. At ah, kung nabanggit niyo ho kanina na mukhang magiging pahirapan po yung repatriation pabalik ng Mm, Pilipinas, mm, meron na ho bang mga nagpahayag po ng kanilang intensyon na, ma'am, gusto na naming umuwi? mm. Oo, Sander, naglabas kami ng survey kahapon to check kung sino-sino sa mga kababayan natin yung may interest. At so far sa talaan namin 54 ito. Pero yung 54 na ito, 32 ah, ay mga turista na stranded. Tapos Meron. another 22 yung mga workers na nakabase dito. Yan so far yung ano namin, kumbaga yung universe namin, yung tinitignan namin as of last night. O as of now, Now, opo. actually. Mhm. Ito yung actual figure namin. Opo, yung mga turista po, papaano ho sila uuwi? Doon, nakikipag-ugnayan din kami sa Ministry of Tourism dito sa um, sa Israel at dun sa mga travel agents nila Mhm, mhm. para to find a way kung paano sila i-move from one place to the next at Correct, opo. kung anong may offer din na tulong ng Israeli side kasi sa pagkikipag-ugnayan namin sa Ministry of Tourism, they're supposed to be able to provide yung mga pwedeng tirhan at nagko-commit din sila na tutulong sa atin na i-move hanggang sa border Mhm, yung mhm, yung mga kababayan natin. Pero the challenge nga nun, saan natin sila ililipat kung sarado yung airspace. mhm, mhm, Ang nakikita lang namin na potential na bukas is sa Egypt. mhm. Pero mahaba yung biyahe from Tel Aviv, no? At may mga yung dadaanan medyo may marami-rami ng military bases. So ako as ambassador, I want to make sure na yung ruta na dadaanan ay safe. Tama No? po. Mhm. Yun yung yun yung malaking concern ko. So, nakikipag-ugnayan ako sa mga ibang ambassadors dito na magmo-move ng mga kani-kanilang mga kababayan to find out kung kumusta yung experience nila so far at ano yung pinaka-safe na ruta kumbaga. Sa inyo pong palagay, lalala pa ho ba ito? And as we speak, meron pa bang may naririnig pa ba kayong mga pagsabog o medyo tumahimik naman na? Yung last na attack mga 1 hour and a half ago lang, Oh, no? mhm, mhm. Tapos sunod-sunod eh. Ah, Siguro yung pinakamatagal namin na nasa shelter, mga 1 hour and a half. Kasi ganun kalala. Ah, Medyo iba nung last June, no? Ang tagal namin nasa loob ng mamad, hindi kami lumalabas. Um, so in terms of timing, paiba-iba eh. Ah, nung Saturday morning, ako thinking ko hanggang Lunes lang. Ngayon, binabasa namin yung mga open sources, ang sinasabi, baka 12 days, baka 4 weeks. Ang sa akin lang, and I think this is the hope of everyone, sana matapos kaagad to. Opo. No? And so Mhm. para maging normal uli yung buhay. At yung mga gustong umuwi, mapauwi natin. Opo. Ang mga kababayan ho natin dyan sa Israel at yung kanilang mga pamilya po na nandito sa Pilipinas, sa inyo po ma'am, umaasa. Kumbaga po, kayo po yung tinitignan nila na sasagip sa kanila. Ano ho ang mensahe po ninyo sa mga nakikinig po nating mga kababayan ngayon? Sa ating mga kababayan, no, gusto ko sana para ma-reach out namin mas maraming tao, kung pwede ho magmiyembro kayo dun sa WhatsApp channel natin. Ito yung Philippine Embassy in Israel. Napakahalaga ho kasi kung minsan may mga advance information kami, dun namin binablast yung information. Aside pa syempre sa Facebook. Yun nga lang iniisip namin sa WhatsApp channel nagno-notify mismo sa cellphone nyo eh, no? Mhm, Instead mhm. dun sa Sa Facebook. kung Mhm. Facebook. Kaya yung just-in-time delivery ng napakahalagang balita or mga guidance nandoon ho. So kung pwede ho, magmiyembro kayo doon sa ating WhatsApp channel, Philippine Embassy in
Israel. At dun sa mga ibang kababayan natin na nangangailangan ho ng emergency na tulong, pwede ko bang banggitin yung mga Yes, ma'am. numero, Opo, opo. Sander? Opo. Okay, yung mga hotline ho namin, plus 972-54-46-61-188 at saka plus 972-50-9111-4017. Ang mga kasamahan ho natin, nandito ho kami full-time sa embassy, no? So kung meron hong mga pangangailangan, masasagot po nila. Kung minsan lang ho mahirap, preferably po dahil ho underground ho kami ngayon, so mahirap yung signal diretso. Tawagan niyo ho kami sa WhatsApp. Yun Mhm. ho yung gamitin ninyo. At yun ho yung mga pumapasok sa amin ngayon. So via internet lang ho yung contact sa amin sa ngayon dahil nga underground ho kami. Opo. At panghuli na lamang po on a personal note, kamusta po kayo, Ma'am Eileen, at yung inyo pong pakikipag-ugnayan naman po sa inyong pamilya? Ah, tumawag nung isang araw yung sister ko, sabi ko, busy ako. Opo, kasi Tapos pakipollow na lang yung Facebook, sabi ko. Kasi ang opo. dami kong ibang kailangan tawagan. Opo. Yun. Pero Pero gusto ko lang magbanggit lang sana, Sander, nung kung mamamarapatin mo. yes, ma'am. Opo. Go ahead po, Oo. nasa inyo po ang pagkakataon. Oh, nung lumabas yung confirmation na si Mary Ann nga yung namatay, no, nagdagsaan yung mga tawag sa atin. Mhm. Kasama na rin yung tawag from the office ng President ng Israel, Mhm. offering their condolences. Tapos iba-ibang sektor, iba-ibang yung mga kaibigan natin sa Israel side, from government to business, lahat ho may outpouring po ng condolences. Gayon din ho yung mga kaibigan natin sa media dito, ang gaganda ho ng mga sinulat nilang mga artikulo tungkol kay Mary Ann. At actually sa mga kababayan natin, how good the Filipinos are dito sa Israel. Opo. Ambassador Eileen, kapit lang po, no? Mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Sander, at maraming salamat sa inyong mga tagapakinig. We need your prayers po. No? Opo, opo. Salamat po. Opo, ipanalangin po natin si Ambassador Eileen Mendiola. Ma'am, maraming salamat po. At yung ating embahada doon,